So ano po, ito po ay tugon ng Pilipinas po sa pandaigdigang panawagan laban sa genocide. Yun po yung tema natin. Kaya sana tama na yung broken hearts and broken lives, itapusin na natin yung genocide na to. So yun po yung parang kung makikita niyo po. So bibigay ko na po yung ating mga tagapagsalita. Una ko po tatawagan yung from Amin and Bangsa. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Magandang umaga po sa inyong lahat at saka assalamualaikum sa mga kababayan kong Muslim at saka sa mga kapatid nating hindi Muslim. So, alam naman natin na itong nangyayari sa Middle East ay hindi po ito usaping pangrelihiyon. Ito po ay bilang karapatang pantao. Kung nababayulit na yung mga karapatang pantao, lahat naman tayo nasasaktan, hindi po ba? So, alam naman natin yung ruling sa gera na dapat hindi binubomba yung mga crowded place, lalo na yung mga evacuation center, mga hospital. Kaya malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw na ang Israeli at saka US government ay malaking violation po sa nangyayaring gera. So sana po dinggin ng nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Kristiyano at saka ang Diyos ng Muslim, yung nararamdaman ng mga kapatid natin, yung lagi nating pinagdarasal na yung kapayapaan ay lalong lahat ng tao sa mundo ay maging mapayapa po. So maraming salamat sa inyo dahil kahit hindi kayo mga Muslim, alam naman natin na mga biktima dyan ay mga kapatid naming Muslim. Ay kung tutusin po ay dapat ang mga namumuno ng mga ganito ay mga Muslim dahil ang mga biktima dyan ay mga Muslim. Subalit alam naman natin na may ito si Ma'am C, Director ng Operation Mayor, ang Director ng Muslim Affair po, Operation Muslim Affair. So, yun po. Alam naman natin lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kayo talaga yung namumuno ng mga ganitong panawagan. Kaya kami po ni Ma'am C at saka yung 10 ng aming mga kasamahan, more than 100 Muslim and non-Muslim organization. Nagtipon-tipon po kami noong December 3 para panawagan po yung pagka-violate sa karapatang pantao, lalo na yung genocide na sinasabi ni Ma'am. So maraming salamat, ganun pa man. Sana po magkaisa na rin ang buong Pilipinas. Walang tribe, walang religion. Tulad ng mga Muslim kami, parang magturingan tayo bilang magkakapatid. Yun naman talagang gusto ng relihiyon natin, relihiyon Islam at saka Katolik po. Maraming salamat. Sana po ay pagpatuloy natin to hanggang yung mga mang-aping bansa ay matigilan po nila yung pang-api nila sa maliliit. Assalamualaikum warahmatullah. Thank you, ma'am. Thank you. Yung isa pa pong representante mula sa amin naman, si Ma'am Shay Sakaluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay si Director Shay Sakaluran Muhammad of Office of the Mayor, Manila Muslim Affairs. So dito po sa Maynila, meron po tayong, malaki po ang Muslim community po natin, tinataya pong nasa 200,000 population. Kamakailan lang po, nagkaroon po tayo ng pagpupulong kasama ang iba't ibang religious organizations, at iba't ibang sectoral organizations patungkol po sa Palestine. So patuloy po tayong naninindigan sa karapatan pangtao. Sinususugan po natin ito mula po sa lungsod ng Maynila. Patungkol naman po sa ICJ provisional rulings na kamakailan din po ay
na issue, ang tingin po natin dito ay ah, hinihikayat po nito ang partisipasyon ng global community. So kung mapapansin po natin, dinefine po nila kung ano po ang genocide. Kasi kinakailangan na po ng partisipasyon ng mamamayan. Ito po yung mahalaga. Ang tunay na issue po, hindi political. Talagang we can always be political analysts, pero ang totoo pong issue dito, yung mga araw-araw yun na namamatay sa Palestine. Nasa 30,000 na po ang namatay. Ang rate po natin ng mortality nasa 250 katao a day. So, I think ang ginagawa po ng ICJ dito is setting the foundation. Idinidefine para makita po ng sangkatauhan ang malinaw na paglabag ng karapatan pang tao. Gayon din po, ibinibigay po sa atin, mga mamamayan, yung power para ipaglaban naman po yung karapatang pantao. At kung naniniwala pa tayo sa sistema ng legal system natin. Dahil tayo dito sa Manila, dito sa Pilipinas, even the Muslims can relate to what is happening in Palestine. It is very reflective po of our situations in the Philippines and of the Muslims in general, because we have a long narrative of historical injustice. Ngayon, nakaka-relate po kami dito. And it's about time na tayuan naman po natin at iparinig po natin yung boses natin na hindi po pwede yung ganito. Na-define na po ang genocide. Ibinigay na po sa Israel yung guidelines na kayo po ay lumalabag ng mga international laws. So, dito sa mga international laws na to, naniniwala pa ba tayo dito na kaya ba natin ipaglaban ang karapatan ng pantao? Ang question po dito is, naniniwala ba tayo sa naniniwala pa ba tayo sa demokrasya? Ang demokrasya po ba na ipinaglalaban natin para sa mga anak natin? The security that we want for ourselves here in the Philippines is also the security that we want sa taas, sa mundo. Kasi kung wala pong nakakatakot po, that's a very dangerous precedence na malinaw man na malinaw sa international laws na meron po silang nilalabag na batas. So, kung kukonsintihin po ito ng Israel at ng allies niya, ibig sabihin po, napakadelikado po nun. Napakadelikadong, that will be a very dangerous precedence. Ibig sabihin, dito po sa atin, it can also happen. So kaya po kami, mga kabataan, mga kababaihan, Muslim man o hindi, pag meron pong ganitong pagkakataon, talagang pinaninindigan po natin yan. And this must also be an eye-opener for us to involve ourselves. Kasi kung ano po yung nararanasan nila doon, ayaw natin maranasan dito sa atin. And we might find ourselves in that situation given the political climate now, yung mga issues ngayon sa taas with the superpowers na nagkakaroon ng alyansa, maaaring din pong mangyari po ito sa atin, and dapat mananaig po lagi kung ano po yung nasa batas. Kaya patuloy po natin paniwalaan yung legal system natin at demokrasya. Hindi po ito pwedeng mabali. So yun lang po. Maraming salamat. Asahan nyo po na kami po mula sa lungsod ng Maynila, kaagapay po ninyo sa pagsusulong at paglalaban po dito sa karapatang pantao. Hindi lang po sa Palestine, pero
maging dito po sa bansa natin para po sa mga anak po natin to at sa mga susunod na henerasyon. Yun lang po, maraming salamat muli, Director Shay Zakaluran Muhammad po. Thank you po.